Isang madaling araw, yung buong katawan ko nanginginig. Pero yun, talagang kumikisay yung buong katawan ko. Pinapawisan ako. Tapos ang pakiramdam ko malamig. Meron kaming psychoeducation. Libre yun. Kabisado na ni Choncho Sanchez ang mga sintomas. 3 beses na niya ito pinagdaanan. Ito na. Ang nasa loob ko ay ang magpakamatay. Tumalon sa building na mataas, kunin yung kotse at saka i-crash. O, ang pangatlo, baril. Ayoko nang mabuhay kasi napakasakit na yung dinadaanan ko. 60 taong gulang at may bipolar disorder, sinusumpong daw si Choncho ng matinding kalungkutan o kung minsan na may sobrang tuwa. Noong nakaraang taong huling naglaro sa kanyang isip ang pagpapatiwakal. Ang trigger dyan, yung being a single parent. September yun eh. Bago ako mag-birthday. Bago yung 60th birthday ko. Una, hindi na ako naliligo. Pangalawa, hindi na ako kumakain. Pangatlo, pinaka-importante, hindi na ako nakakatulog. Nakatingin na lang ako sa taas. At iniisip ko na naman yung kamatayan. Ideation of suicide. Wala akong self-inflicted wound so far. Hindi katulad ng iba, wala. Hanggang thought lang ako. Gusto ko lang tapusin itong buhay ko, parang ganon. Matinding kalungkutan dulot ng pag-aalsabalutan ng asawa kasama ng 2 anak, ang unang naghatid kay Choncho sa bingit ng kamatayan noong 2004. Sinabi niya sa akin, I want a separation. Hindi ko alam kung paano ko ibibigkas sa inyo kung ano yung pakiramdam ng kalooban ko nung sinabi niya yon. Masyadong mabigat na yung buhay. Bakit nagkaganito yung buhay ko? Ganon. Parang nasa edge ka, yung nasa gitna, yung talagang sagad ka na, sagad. Yung susunod dun, di mo na alam. Hindi naging madali ang buhay nila bilang pamilya dahil na rin sa mga sumpong ni Choncho. Nadiskaril ang buhay niya nang mawasak ang kanyang pamilya. Nagkaroon ako ng 3 aksidente sa 4 na buwan. Karerahan, sa EDSA, sumapul ako. Yung todo bigay ang maneho ko, may bus na nasa labas ng yellow lane. Sumalpok ang guno sa likod ng bus na walang preno. Lahat yon kitang-kita ko, slow motion. Pasok lahat yung makina, sabog yung salamin. Akala ko mamamatay ako dun sa loob. Akala ko sasabog yung sasakyan. Noon niya naisip na kailangan niya ng tulong. Meron pa akong presence of mind. I was a danger to myself. Ako na mismo, pwede kong saktan yung sarili ko at pwede ako makasakat ng kapwa ko. Tinanggap ko, tinaas ko yung mga kamay ko, tinanggal ko yung salamin ko, pinikit ko kamay ko, lumabas ako. Pagbukas ko, nandun yung Aeromed. Nandun yung mga paramedics, nandun yung mga straight jacket, hindi na ako lumaban. 20 araw si Choncho sa ospital. Dito niya nalaman ang tungkol sa kanyang sakit. Binanggit sa akin ng doktora ko na, yun na nga, yung unang salita niya, bipolar, doon ko yung unang narinig. Out sa 100 tao, isa lang meron na bipolar condition. Sabi ko, nung nabasa ko yun, nagulat ako, no? Katangi-tangi pala yung buhay ko. Kasi iilan lang kaming ganito. At hindi lang yun. Maraming taong palang mga matatalino, mga poeta, mga philosophers, mga dalubhasa, no? Na merong ganito mga kondisyon, nakakabangon sila. Labis-labis ang tuwa o lungkot na nararanasan ng isang tao na bipolar mood disorder. Mabilis at pabigla-bigla ang pagpapalit ng kanilang mood. Bunso dito ng chemical imbalance sa utak na responsable sa mga nararamdaman ng isang tao. Maaari itong itama sa regular na pag-inom ng gamot. Nakahinga ng maluwag si Choncho sa diagnosis at payo ng kanyang doktor. Matagal na rin kasi siyang naghahanap ng kasagutan sa maraming palaisipan tungkol sa kondisyon ng kanyang pag-iisip. Pangalawa sa 3 anak ng isang propesor at isang may bahay. Sumpungin na raw si Choncho kahit noong bata pa. Nung panahon na yun, yung kapatid ko nagpa-party na eh. High school. Ako, hindi ako masyadong nagpa-party eh. Hindi, yung
nahihiya ako, mahiyain ako. Mahiyain ako sa mga babae. Hindi ako marunong usap, makipagrelasyon. No? Nahirapan ako doon. Mas gustong mapag-isa, nakahanap siya ng kakaibang libangan. Pinagmamasdan ko yung mga kilos ng mga daga. Noong natuto akong mamaril, tinuruan ako ng tatay ko, air rifle. Hindi lang ako namamaril, pinag-aaralan ko. Pag pinag-aaralan ko kasi, parang nakikita ko meron silang kilos. Meron din silang pag-iisip. Hindi ko kagad pinapatay. Yung pagpatay, yung pagbaril, huli na yon. Yung tatay ko, alam niya, naobserbahan niya na hindi ako normal. Na merong kaiba sa akin. May nangyayari din sa anak ko, hindi ko lang maintindihan. Actually, kinento niya sa akin noon, later on. No? Third year college nang una niyang naramdaman ang mga sintomas ng kanyang sakit. Natandaan ko na sa klaseng yon, mga alas 10:30 ng umaga, 10:30 to 12 yata yun eh. Parang napansin ko lahat ng tao nakatingin sa akin. Ang tindi eh, parang lahat nakatingin sa akin. Hindi ko matiis na nandun ako sa classroom. Alam ko hindi sila nakatingin sa akin kasi nakatingin sila sa teacher. Nandun ako sa bandang likod. Pero ang pakiramdam ko, lahat ng tao nakatingin sa akin. Ay ang ginawa ko tumayo akong ganun. Tapos lumabas ako dahan-dahan, palabas. Umuwi ako ng bahay, sumakay ako ng jeep. At nagkulong ako sa lalagyan ng damit, yung ropero, yung cabinet, nalalagyan naman damit. Nagkulong ako doon at pumunta ako sa fetal position. Nanatili akong buong araw nandoon hanggat dumating yung tatay ko. Nung hapon na yon, sinabi ko sa tatay ko sa Kastila, algo me pasa, tengo que ir al doktor. May nangyayari sa akin, kailangan ko ng doktor. Kinabukasan, dinala si Choncho ng kanyang ama sa isang psychiatrist. Ginamitan siya ng hypnotherapy ng doktor. Naalala ko yung pakiramdam ko ng anxiety. Okay. Sa loob ng sinapupunan ng nanay ko. Kinabukasan, pinuntahan ko yung nanay ko at tinanong ko sa kanya, ano ang nangyari bago ako isinilang? At ikunento niya sa akin diretso, hindi siya nagtanong. Sinabi niya, tenía mucha ansiedad. I had so much anxiety. Malakas ang anxiety ko bago ka pinanganak. Tapos tinanong ko, bakit? Kasi namatay kasi yung unang anak ko. I put them in the pillbox. And you notice my pillbox. Huminto si Choncho sa pag-aaral at nagtuloy-tuloy ang pagpapatingin sa doktor. Pag depressed ka kasi, wala kang gana. So, huminto muna ako ng pag-aaral. So, yung pag-aaral, stress yun, di ba? Tapos, nagbakasyon ako. Huminto muna ako. Mapalad din ako dahil magulang ko, may kaya naman sila, may middle class. So, pahinga. Kailangan magpahinga. May gamot. Ang gamot, minsan, yung mga unang gamot na ininom ko, may mga side effect yun. Mas malakas ang side effect. Ang side effect, minsan, masyadong tuyo yung dila mo. Minsan, yung physical movement mo, mabagal. Yung ganon. Matagal bago ka gumaling. Matagal eh. Sa kabila ng mga side effect, malaki raw ang naitulong ng nireseta sa kanyang antidepressant. Dahan-dahang bumalik sa normal ang kanyang pakiramdam. Sinunod ko yung payo ng doktor, sinunod ko yung gamot. Tapos unti-unti binababa yung mga miligramo.
Tapos tinuloy ko yung pag-aaral ko, nagtapos ako, nag-graduate ako noong 1973. Teacher sa high school ang kanyang unang trabaho. Habang may ibang karelasyon, nabaling ang kanyang atensyon sa kapwa teacher. Na-inlove ako sa pinakamagandang teacher dun sa Green Hills. Ang sinabi ko sa kanya, sa English, sabi ko, you know, if I didn't have a girlfriend, I'll marry you. Biro mo yun, sinabi kong ganun. Diretso, sinabi kong ganun. Nagsara siya, nagsara. Kagad-agad, napansin ko, na-feel ko, no? Nagsara. Tawag nyo nun, turn off. Yung pakiramdam ko. Nung araw na yun, habang kinikwento ko sa inyo ngayon, napakaklaro sa akin, I felt totally rejected because I totally gave myself. Right away, I was totally rejected. Mabilis at matindi ang naging epekto ng pagkabigong iyon kay Choncho. Hindi na siya pumasok sa trabaho kinabukasan. Ilang linggo siyang nagkulong sa kwarto at hindi nakipagkita sa kahit kanino. Tao na naman, kasi sinasabi ko yung relationship tao, di ba? Ayaw mong makakita ng tao dahil wala parang basta ayaw mong makakita ng tao kasi mismo sarili mo ayaw mong makita I feel so inadequate. Yan. Inadequate is the English. Sa Tagalog, kulang. Parati akong kulang. Yun. Yung kulang at saka yung rejection, magpinsan buo yan Parating kulang. Keep on trying, parating kulang. Kulang parati, di ba? Nagtrabaho siya sa kumpanyang pinapasukan ng ama, pero di rin siya nagtagal. Tatay ko, kilala siya as Dr. Sebastian Sanchez. Ako, junior ako. Saan ako magbiyahe sa buong Pilipinas? Ang tanong sa akin, ikaw ba yung anak ni Dr. Sanchez? Inferiority. Yun, kulang na naman. Kulang, I'm not good enough. Yung 11th month, ito nga, natandaan ko ngayon, yung 11th pa, sabi ko, piliin mo dad, yung pangalan mo o yung kalusugan ko. Hudyat ito ng ikatlong breakdown ni Choncho na tumagal ng 4 na taon. Wala akong kaibigan nun. Wala. Yung babasa, yung recluse, siguro. Sabi mong, yung tago. Nakahanap siya ng kakaibang high nang magkaroon ng mas aktibong pamumuhay. Tumakbo ako ng Batulao Marathon. Yung iba, natapos sila ng 1 hour 15. Ako, natapos ako. Magta3 oras na yata yun Pero pagdating ko ng finish line, umiiyak, humahagulgul ako sa tuwa. Landmark moment ko sa buhay ko yun Parang nakita ko na kaya kong gawin ng isang bagay, maski na masakit siya, gusto ko, porsigido ako, gagawin ko. Naengganyo si Choncho sa naramdaman niya pagkatapos sumali sa mga marathon. Sinubukan niya ang pag-akyat ng bundok sa isang organisasyong pangkalikasan niya nakilala ang kanyang asawa. Ang pagkakilala ko sa misis ko, yung tinatawag mong courtship, napakabilis. Mabilis. Lightning. Nakilala ko siya October 10, 1990. October 10, 10-10. Kinasal kami March 9, 1991. This was a birthday card that my children gave Sometimes to me. Painful. Pero bumalik din ang mga sumpong ni Choncho. 13 taon pagkatapos ikasal, nauwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Muling nalugmok si Choncho sa matinding kalungkutan. Inisip niyang magpatiwakal. Isang kaibigan ang sumaklolo kay Choncho. Iminungkahi nitong sumangguni sa Center for Family Ministries para sumailalim sa counseling. Doon ko ikwento yung buhay ko sa kanya Pero mahabang proseso kasi yung counseling na yan So 1998 to 2004, that's 6 years. Sinabi niya sa akin, hermano, sabi niya, you may need pharmacological intervention. Ang ibig sabihin sa Tagalog, sa wikang Pilipino, kailangan mo ng gamot. Ang ibig sabihin mo, kailangan mong
kailangan ka magpakita ulit sa psychiatrist. Muli siyang nakipagkita sa isang psychiatrist. Nakinig siya ng isang oras, binigyan ako ng... Sinabi ko yung mga dating iniinom kong gamot, binigyan ako ng mga bagong gamot. Nakatulog ako ng mahimbing after 4 or 5 days. Naramdaman ko uli yung paggising ko na presko ako. Dahil nakatulog ako ng mahimbing. Kasi yung taong depressed, hindi nakakatulog yun. Isang organisasyon din ang itinuring niyang nagsalba sa kanyang buhay. Ang Mood Harmony, isang support group na kinabibilangan ng mga doktor at pasyente. Nagkwekwentuhan kami. Kung nagtitipon-tipon kami, nagkikita-kita kami, nagtitipon-tipon, nagkikwentuhan kami tungkol sa aming mga dinadaanan. Walang magsasabi sa iyo kung anong dapat mo ikwento. Malaki raw talaga ang naitutulong ng mga kaibigan at pamilya sa mga katulad ni Choncho. The medicines actually that we take are just secondary. When the person stabilizes, the person who has friends, you know, friends are the best medicine. Friends are people who take you for what you are. Okay? They can tell you what's black with you, what's white with you, and your shades of gray. Mismong si Choncho ang tumutulong na rin sa mga katulad niyang nag-iisip magpakamatay. Siguro mga 7 tao na tumawag sa akin since 2007 siguro. Iisa lang yung text nila, hindi ko sila kilala. Sa English, I feel hopeless, I feel helpless, I want to take my life. Parating ganon. Tinetext ko back, sabi ko, ito yung landline ko. I become an advocate, you know. I start speaking about, ito nga, itong mga kondisyon, I share my story na may pag-asa. Yun ang mensahe ko, may pag-asa. Alam ni Choncho na hindi siya kailanman tuluyang lalaya sa kanyang karamdaman. Patuloy ang pag-inom niya ng gamot at counseling hanggang ngayon. Pero hindi maiiwasang may mga oras pa ring tinatablan siya ng matinding kalungkutan. Hindi raw siya nagpapadaig sa nararamdaman. Bakit yung iba nagpapakamatay, ako nabubuhay pa ngayon? Yung dinaanan niya, dinadaan ako, pareho, kaya pwedeng sabihin. Pero misteryo kasi sa akin, ito yung paliwanag ko. Meron kang choice. Pwede kang pumili. Dalawa lang ang landas. Kamatayan o kabuhayan. Pinipili ko yung kabuhayan. Buhay ko. Meron tayong choice. Tayong mga taong ganito na may kapansanan. Ito yung gusto kong sabihin. Ito yung mensahe ko sa mundo. May pag-asa. May pag-asa ang tao. May pag-asa. Maski na dumaan ka dun sa kadilim-diliman at napakatagal at napakasakit na malagim ng dilim. May pag-asa na okay siya